Sa puntong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense Region 4A Information Officer na si Mark Rafael Sasotona. Magandang gabi po, Sir Sasotona. Si Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan. Magandang gabi rin po, Ma'am Alice, at sa lahat po ng tagapakinig po dito sa Ulat ng Bayan. Sir, ang unang tanong po, kumusta na po ang kabuang sitwasyon ng Calabarzon ngayong nagpapatuloy pa rin po ang epekto ng habagat? Nasa ilang probinsya, lungsod o munisipalidad na po ang kasalukuyang nakararanas ng pagbaha o nakaranas ng baha at saang mga lugar po yung pinaka-affected po, sir? Ma'am, sa ngayon po, Ma'am, ay patuloy po ang koordinasyon ng Office of the Civil Defense Calabarzon. Katulong po ang ating po mga member agency ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. When it comes po doon sa ating pagmamonitor po doon sa ating kasalukuyang sitwasyon sa Calabarzon. Kasi meron na po tayong update ngayon doon sa ating mga, since ito pong habagat rin nagpe-prevail po sa atin, nasa ilalim na po ng red rainfall warning na rin yung ibang mga local government units natin, specifically in Batangas, at saka po yung sa buong Calabarzon actually, mayroon pong tayong rainfall warning alert po. And patuloy pa rin po yung coordination naman namin. Meron kaming naka-off po ang Regional Virtual Emergency Operations Center. Kaya from time to time po, inaalam po namin yung sitwasyon po on the ground sa ating local government units. Katulad galing din po kung may mga pangangailangan. So far naman po, bagamat observe po namin yung moderate to heavy rainfall po sa iba't ibang bahagi po ng Calabarzon. Naka-alerto naman po ang buong local government unit sa buong Calabarzon. Ngayon din po hanggang sa amin po sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council. Meron po kaming patuloy po ang coordination namin to ensure po na lahat po ng mga pangangailangan or immediate needs, kung meron man pong rescue, ay matutugunan po. Sir, meron na po ba tayong numbers na sa ilang probinsya po, lungsod o municipalities ang nakaranas po ng pagbaha kahapon o nakararanas pa rin hanggang sa araw na ito? Ma'am, actually kahapon, may mga LGUs na po tayo na significant na identified po. Specifically po, mas malalakas po kahapon sa may bahagi po ng Rizal. So doon po sa Rizal pa lang, ma'am, meron po tayo sa Teresa, sa Morong, sa Montalban, San Mateo, Taytay, Cainta, Antipolo, and yung bago po ngayong araw lang din, yung sa part ng Cardona. And ngayon naman po minomonitor natin, kasi po, since kagabi ay naka-red rainfall warning na rin po ang Batangas, marami po tayo rin minomonitor sa bahagi po ng parte po ng Batangas, especially ma'am dun sa part po ng Batangas City, yung mga first district po natin na medyo malalapit po sa mga water na tributaries. Ngayon din po doon sa part po ng Laguna na yung malapit po doon sa Laguna Dipin. Ano po? Yung komunikasyon po ng linya ng komunikasyon at supply ng kuryente, kamusta naman po sa mga affected areas? As of now, as of this moment po, per our monitoring, ay wala pa naman pong nagre-report or reported na power outage and yung water outage. But definitely po, from time to time, nanghingi kami ng feedback dun sa ating mga provincial DRMEOCs kasi from time to time, tumatawag din po sila sa local counterpart po nila to ensure na kung magkaroon man po ng power interruption, ay may masustain po. Kung may pangangailangan po sila, ay matulungan po. Nakikita po natin ito ngayon sa TV, no? Yung sitwasyon ng mga kalsada. Kamusta na po yung sitwasyon sa mga pangunahing kalsada, sir? Meron na po bang mga lugar na hindi pa rin nadadaanan ngayong araw? Actually po sa Calabarzon, marami pa rin po tayong mga marami na po tayong mga kalsada dahil po sa patuloy ng pag-ulan ang hindi po madaanan, especially po dun sa mga identified na talagang dinadaanan po or yung mababa lang po yung daan po natin doon, means mga spillway po na identified po natin. Kami po ay naka-monitor din po from time to time na doon sa mga LGUs. Actually, dumami na po ito, galing pa akong duty kagabi. So, dumami na po yung monitor namin sa part ng Batangas, Laguna, and dadagdagan yung sa part po ng Rizal. And ngayon po, meron na rin po sa Cavite.
Okay, sir, ano naman po yung mga tulong na naipaabot ng inyong ahensya para sa mga apektadong residente? Kamusta po yung mga inilikas na residente? Nakabalik na po ba sila? Apo, bilang tugon po doon sa paghanda na rin, noon pa lang pong mga nakaraang araw, tayo po ay nagwalabas ng RDMC memorandum na rin po at ensuring po yung preemptive evacuation na po doon sa ating mga high-risk areas o yung mga low-lying areas po na daanan po talaga ng tubig at medyo pag umulan po ng malakas ay bumabaha. Gayun din po, kanina po ay bilang tugon din sa mga tulong po ng part ng Cavite, which is one of the hardly hit po last week nung ating habagat pa rin. Padala po kami through the Office of the Congresswoman po ng 8th District sa mga 8 district po ng LGU sa Cavite, bukod lang po sa Tagaytay, nakapagpadala po tayo ng 700 na hygiene kits na po para po magamit na po ng ating mga identified po na evacuees po kung meron man po. Or kung ano po, in preparation din po, to sustain po yung mga pangangailangan po nila. Kasi baka po magtagal pa rin ng ilang araw pa based po sa pag-asa. Lalo ngayon, may namuuna pong bagyo at pumasok na po sa ating Philippine Area of Responsibility. Yes. Oo. Sir, as of this moment po at may forecast po tayo na patuloy pa rin makararanas ng mga pag-ulan, meron na pa po bang binabahang area dyan sa rehiyon, Calabarzon? Opo, identified naman po yung normally na binabaha po natin ng mga lugar and yung mga interventions po na ginagawa po ng aming ahensya, katulong po ang mga member agencies po ay from time to time talaga po ay ini-enhance po namin yung monitoring po namin to ensure po na kung may mga pangailangan, specifically kung medyo mas lumakas po or mas mag-heighten pa, ay lalo na yung part na support po ng search and rescue ay magawan po namin. Kasi bilang kami po nag-duty rin po sa Emergency Operations Center ng RDRMC, monitor po namin kung may mga naghahingi po ng assistance or support and yung nagpaparescue, kino-coordinate po namin agad pag nakakatanggap nito. Sir, ano pong mensahe ninyo sa mga residenteng nasa flood-prone at landslide-prone areas na hanggang ngayon ay posibleng nakararanas pa nga rin na malalakas na ulan? Opo, ang akin pong mensahe po, katuwang po ang Office of Civil Defense at Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Calabarzon, sama-sama po tayong maging handa sa banta po ng malalakas na pag-ulan at ngayon po may bagyo na rin na pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Manatili po tayong nakatutok doon sa ating mga warning agencies through our social media pages. Pwede rin po yung atin pong other forms or means of communication na mas madali nyo po makakuha po yung ating mga informasyon. Especially po kung tayo po ay nasa high-risk areas or low-lying areas, alam po dapat natin kung kailan tayo dapat nang lumikas. Huwag na po natin hintayin na tumaas pa po yung tubig at kung kinakailangan po, mas maigi na po yung prevent natin. Kung kinakailangan kayo po mag-evacuate na agad, huwag na po natin hintayin na magpa-rescue pa kasi yung ating mga responders din po yan po ay sumusuong din po sa hirap. Gayun din po, ano lang po sa ating mga paalala lang din po doon sa ating mga nagtatrabaho kasi di ba po kahit may suspension po ng government work or alternative work from home arrangement ay yung ating mga nasa private companies po ay may pasok pa rin. So lalo tigit po doon sa mga areas po na binabaha, i-ensure lang po natin na tayo po ay nakainom ng mga doxycycline or yung mga pang-prevent po para maiwasan po natin yung iba't ibang sakit na maaaring magdulot ng bunsod po ng pagbaha. And gayon din po, since tayo po ay nasa na po ngayon na nakamonitor din, i-ensure lang po natin na tayo po ay
maging alerto kung kinakailangan po na mag-disseminate ng tamang impormasyon. Iwasan na lang din po natin ang pagpapakalat o pag-disseminate ng unverified na information. Kaya mas maganda po na doon po tayo tumutok or makinig or magbahagi po doon sa ating mga verified sources katulad po ng mga warning agencies or ating science-based agencies. Katulong din po ang aming ahensya or tanggapan. Alright, maraming salamat po OCD Region 4A Information Officer Mark Rafael Sosutana at mag-iingat po kayo dyan.